Sa bawat pag-alis ng isang anak, kapatid o magulang patungo sa ibang bansa, may bitbit silang pangarap na mas malaki pa sa kanilang maleta. Para kay Clara Manrique, ang tanging hangad niya ay maiahon ng kanyang pamilya mula sa baon-baong utang at mabigyan ng maayos na bubong ang kanyang mga kapatid. Ngunit sa likod ng kinang ng mga matataas na gusali at pangako ng dolyar, madalas may nakatagong pait. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang pagkakamali ng tadhana, isang mapait na panlilinlangat ng isang gabi na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay habang buhay. Congratulations, Miss Manrique! Out of 50 applicants, ikaw ang napili para sa administrative staff position sa isang prestigious company sa Dubai. Malaki ang sahod, may housing allowance pa tigit sa lahat, air condition ang opisina mo. Hanggang ngayon, tila naririnig pa rin ni Clara ang boses ni Mr. Almeida, ang agent sa Maynila na nag-asikaso ng kanyang mga papeles. Hawak ni Clara ang kanyang flight ticket habang nakapila sa immigration. Punong-puno siya ng pag-asa. Sa isip niya ito ng sagot sa lahat ng dasal niya. Di na kailangan mag-extra sa paglalaba ang kanyang ina at makakapagpatapos ng kolehiyo ang bunsong si John Justin. Anak, mag-iingat ko roon. Huwag mong kakalimutang kumain. Bili ng kanyang ina habang humahagulhol sa airport. Opo, Nay. Para sa inyo to? Sandali lang ako doon at pag-uwi ko maayos ng buhay natin. Pangako niya. Ngunit ang lahat ng yon ay gumuho sa unang araw pa lamang ng kanyang pagdating sa United Arab Emirates. Imbes na isang magarang opisina, isang masikip at mainit na villa sa gitna ng satwa ang kinahantungan niya. Kasama niyang 10 pang kababaihan na mukhang matagal na ring naghihintay. Pagdating ng kanilang coordinator, isang lalaking nagngangalang Omar na may matatalim na tingin, agad na kinuha ang kanilang mga pasaporte. Where's the office? Ang sabi po sa akin, administrative assistant ako sa isang real estate firm. Lakas loob na tanong ni Clara habang iniigpitan ng hawak sa kanyang sling bag. Tumawa ng mapait si Omar. Office? Administrative? You Filipino girls are so gullible. Look at your contract again, the one I have here. Binagsak nito sa mesa ang isang pirasong papel. Nanlalamig ang mga kamay ni Clara nang basahin ang nakasulat. Ang posisyong admin staff pinalitan ng general cleaner. Ang kumpanyang pinirmahan niya sa Pilipinas iba sa kumpanyang hahawak sa kanya ngayon. Naloko ko, bulong niya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan tuluyan ng pumatak. Hindi tong pinag-usapan namin. Ibabalik ko na lang ang placement fee, pauwiin niyo na lang ako. Walang uuwi. Binayaran namin ang visa ninyo. Magtatrabaho kayo hanggang sa mabayaran yung utang ninyo sa amin. Bukas na bukas, magsisimula ka sa Aurelius Towers. Isang pagkakamali mo lang isusumbong kita sa polis para ma-deport nang walang nakuha kahit isang kusing. Wala siyang nagawa. Sa ibang bansang banyaga, wala siyang kakilala at wala siyang sandata. Kinabukasan, ang suot ni Clara hindi ng plansyadong blazer at skirt na inihanda niya para sa kanyang sanay unang araw sa opisina. Suot niya ng isang maluwag na gray na uniforme at may bitbit na cleaning trolley. Ang Aurelius Towers ay isang dambuhalang gusali na gawa sa purong salamin at asero. Ito ang simbolo ng karangyaan sa Dubai. Habang nagpupunas ng mga dambuhalang salamin sa lobby, di maiwasan ni Clarang mainggit sa mga babaeng nakasuot ng corporate attire na labas-masok sa gusali. Yun dapat siya. Yun ang pangarap niya. Clara, huwag kang tumunga nga dyan. Sigaw ni Fatima, ang kanyang supervisor. Pinatawag ako ng management. Ang cleaner sa top floor biglang nag-design. Ikaw ipapalit ko rin dahil mabilis kang gumalaw? Sa taas po? San po doon? Sa penthouse, ang unit ni Mr. Julian Thorne. Siya ang may-ari ng buong kumpanyang to kaya huwag kang magkakamali. Bawal kang humawak sa mga gamit niya maliban kung lilinisin mo. Bawal kang gumamit ng banyo nila at higit sa lahat, bawal kang pumasok sa kwarto niya kapag naroon siya. Pero huwag kang mag-alala, bihira yon umuwi ng maaga. Inabot kay Clara ng isang special access card. Habang nasa loob ng elevator patungo sa 80th floor, ramdam ni Clara ang pagkabigat ng kanyang dibdib. Ang bawat floor na dadaanan niya, tila mas lalong naglalayo sa kanya sa lupang kanyang kinalalakihan. Nang bumukas ang pinto ng elevator, katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang penthouse ay hindi lang basta bahay, ito'y isang palasyo sa itaas ng ulap. Ang sahig ay yari sa pinakamahal na marmol at ang bawat sulok ay may amoy ng kamahalin at kapangyarihan. Sinimula ni Clara ang kanyang trabaho. Inisa-isa niyang punasan ang mga mamahaling display. Nilinis niya ang kusina na mukhang di naman nagagamit. Nang makarating siya sa master's bedroom, bahagya siyang napaatras.
Ang kama ay napakalaki, sapat para sa 5 tao. Ang bintana mula sa sahig hanggang kisame na nagpapakita ng nagkukululang ganda ng Burj Khalifa mula sa malayo. Pagod na pagod si Clara, hindi lang pisikal kundi emosyonal. Simula nang dumating siya sa Dubai, 4 na oras lang ang tulog niya gabi-gabi dahil sa sobrang pag-iisip. Naupo siya sa malambot na carpet sa tabi ng kama habang nakasandal sa gilid nito. Saglit lang, iidip lang ako ng 5 minuto, bulong niya sa sarili. Ang lamig ng aircon at ang lambot ng carpet ay tila isang uyayi na nagpatulog sa kanya na mahimbing. Sa kanyang panaginip, nasa Pilipinas siya, nakaupo sa ilalim ng punong mangga at walang utang na iniisip. Hindi niya alam sa labas ng pintuan tumutunog ng digital clock. Ang may-ari ng penthouse, ang kinatatakutang bilyonaryo na si Julian Thorne ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. At hindi nito inaasahan na may isang estrangherang natutulog sa loob ng kanyang pinaka-pribadong espasyo. Ang mahimbing na pagtulog ni Clara, unti-unti nabulabog ng isang kakaibang tunog. Ang mahinang pag-ugong ng otomatikong blinds na dahan-dahang bumubukas at ang marahang pagtapak ng sapatos sa mamahaling carpet. Sa kanyang panaginip, akala niya nasa dalampasigan siya ng Batangas. Ngunit ang simoy ng hangin dumadampi sa kanyang balat ay hindi amoy dagat. Ito ay amoy ng sandalwood, mamahaling tabako at isang uri ng pabango na tila nanonood sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan, dinilat ni Clara ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang kulay abong kisame na may mga modernong chandelier. Sandali siyang nalito. Nasaan siya? Bakit napakalambot ng kanyang kinaupuan? Nang tuluyan siyang magising sa realidad, halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. May isang anino na nakatayo sa paanan ng dambuhalang kama, isang lalaki, nakatalikod to sa kanya. Tinatanggal ang suot nitong itim na suit jacket at sinasabit sa kanyang braso. Ang kanyang tindig ay matigas, balingkinitan, ngunit bakas ang lakas sa malapad nitong balikat. Sir? Halos walang boses na lumabas sa bibig ni Clara. Dahan-dahan lumingon ang lalaki. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, tila nagyelo ang dugo ni Clara. Ito na marahil ang pinakagwapong lalaking nakita niya sa buong buhay niya, ngunit ito rin ang may pinakamalamig na titig. Ang kanyang mga matay kulay kape na tila may halong ginto, matalim at parang sinusuri ang bawat dumi sa kanyang pagkatao. Siya si Julian Thorne, ang lalaking pangalan pa lang sapat na para manginig ang mga empleyado sa buong Aurelius Towers. Who gave you the permission to treat my bedroom as a lounge? Malamig na tanong nito. Ang kanyang boses, baritono, mababa at may otoridad na hindi matatanggihan. Agad na napabalikwas ng tayo si Clara. Muntik pa siyang matumba dahil sa pamamanhid sa kanyang binti. Sir, pasensya na po. Pasensya na po talaga, hindi ko po sinasadya. Nakatapos na po ako maglinis. Medyo nahilo lang po ako kaya po napaupo ako sandali. You weren't just sitting. You were sleeping. Putol nito sa kanyang paliwanag habang lumalapit sa kanya. Bawat hakbang ni Julian ay parang tunog ng hatol ng kamatayan para kay Clara. Napaatras siya hanggang sa likod niya, sumayad na sa malamig na glass wall. Wala na siyang matatakbuhan. Ang bango nito ay lalong tumatapang habang lumalapit. Isang amoy na nakakalasing at nakakahilo sa kaba. Huminto si Julian, ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Sobrang tangkad nito, kaya kailangan tingalain niya si Clara. Inawakan ni Julian ang baba ni Clara, bahagyang itinaas ito para mas lalong makita ang kanyang mukha. Anong pangalan mo? Tanong nito. Ang mga matay nakapokus sa nanginginig na mga labi ng dalaga. Clara po. Clara Manrique. Sagot niya, halos pabulong na lamang. Clara. Pag-uulit nito sa kanyang pangalan na tila ba tinitimbang ang bawat titig. You are Filipino. Tumango si Clara. Opo sir. Bago lang po ako rito. Patawarin niyo po ako. Huwag niyo po akong isusumbong sa supervisor ko. Kailangan ko pong trabahong to para sa pamilya ko sa Pilipinas. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Julian. Everyone here has a family story, Clara. But that doesn't excuse laziness. My penthouse is a sanctuary, not a public dormitory. Binitawan niya ang baba ni Clara at tumalikod. Naglakad siya patungo sa kanyang minibar at nagsali ng alak sa isang kristal na baso. Ang bawat kilos niya puno ng grasya, parang isang pantera na nagmamasid sa kanyang biktima. Leave. Utos nito nang di tumitingin sa kanya. But from now on,
You will be the only one allowed to clean this floor. I don't want different faces every week. If I see a single speck of dust or if I catch you sleeping again, you will find yourself on the next flight back to Manila. Do I make myself clear? Oh, opo sir. Malinaw na malinaw po. Maraming salamat po, Sir Julian. Mabilis na sagot ni Clara. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cleaning trolley. Ang kanyang mga kamay nanginginig pa rin habang itinutulak ito papalabas ng kwarto. Bago tuluyang magsara ang pinto ng elevator, muli siyang lumingon. Nakita niya si Julian nakatayo sa harap ng malawak na bintana, nakatingin sa nagkikislapang mga ilaw ng Dubai habang marahan na iniikot ang alak sa kanyang baso. Pagkababa niya sa staff area, sinilubong siya ni Fatima. Clara, ano nangyari? Bakit ang tagal mo sa itaas? Nakita mo ba siya? Nagalit ba? Di agad nakasagot si Clara. Ramdam pa rin niya ang lamig ng titig ni Julian at ang init ng hawak nito sa kanyang baba. Pinatutuloy niya ako, Ate Fatima. Ako na raw ang laging maglilinis doon? Sagot ni Clara habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Talaga? Himala? Napakasela noon sa tao Siguro nagustuhan niya ang linis mo, o sisa ni Fatima. Tumango na lamang si Clara pero sa loob-loob niya may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Hindi niya alam kung dapat pa siyang matuwa dahil hindi siya nasisante o dapat siyang matakot dahil simula sa araw na ito ang kanyang mundo iikot na sa ilalim ng mapanuring mga mata ng bilyonaryo na si Julian Thorne. Sa gabing yon, habang nakahiga si Clara sa kanyang manipis na kutsyon sa accommodation, ang mukha ni Julian ang huling imahe sa kanyang isip. Ang kanyang pangarap na maging isang office staff ay tila ba malayo na sa katotohanan. Ngunit ang bagong yugtong ito sa penthouse ay tila ba nagbabadya na magdala ng mas malaking bagyo sa kanyang buhay. Lumipas sa mga linggo, naging bahagi na ng sistema ni Clara ang barangyang penthouse na ito. Tuwing alas 10 ng umaga, umaakit siya dala ang kanyang trolley. Papasok sa tahimik at malamig na unit ni Julian Thorne. Sa simula, akala niya madali lang lahat dahil madalas wala ang bilyonaryo sa oras na yon. Ngunit nagbagong lahat nang magsimulang mag-iwan si Julian ng maliliit na instruksyon sa ibabaw ng granite counter sa kusina. Minsan ay isang post-it note na nagsasabi kailangan ayusin ang kanyang library ayon sa kulay ng mga libro o kaya naman ay isang utos sa dapat laging may sariwang puting rosa sa florera sa tabi ng kanyang kama. Isang hapon, habang masusi niyang pinupunasan ang mga glass shelves sa opisina ni Julian, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang bilyonaryo na mayroong kausap sa telepono. Mukhang mainit ang dugo at mahigpit ang hawak sa kanyang leather briefcase. Agad na napatabi si Clara. Yumuko, pilit na nagpapakaliit para hindi makahadlang sa dinadaanan nito. I don't care about the market crash in London. I want to share spot before the closing bell. Sigaw na Julian sa kabilang linya bago marahas na binaba ang telepono sa lamesa. Katahimikan ang namayani. Naririnig ni Clara ang sarili niyang paghinga. Akala niya lalabas na si Julian o kaya papasok na sa kwarto nito pero nanatili itong nakatayo. Nakatalikod sa kanya at nakahawak sa kanyang bewang. Maya-maya pa dahan-dahan na itong lumingon. You're still here, ani Julian. Wala nang galit sa boses nito, napalitan na ng pagod. Opo sir, tinatapos ko lang po itong mga libro ninyo. Aalis na rin po ako, sagot ni Clara nang hindi tumitingala. Make me a coffee, black, no sugar. Utos ni Julian habang niluluwagan ang kanyang korbata. Naupo ito sa swivel chair at isinandalang ulo, pinikit ang mga mata at tila ba pasa ng buong mundo. Nagmamadali si Clara patungo sa kusina. Kahit kailan hindi pa siya ipinagtimpla ng kape nito dahil trabaho yon ng kanyang personal assistant. Pero dahil siya lang ang naroroon, ginawa niya ang makakaya niya. Nang ibalik niya ang kape sa opisina, maingat na itong inilapag sa coaster. Sir, ito na po ang kape ninyo. Idinilat ni Julian ang kanyang mga mata. Tinitingnan pa niya ang tasa pagkatapos tumingin kay Clara. How long have you been working here, Clara? Mag-iisang buwan na po, sir. Do you like it here in Dubai? Napatigil si Clara. Bihira siyang tanungin ng kahit sino tungkol sa nararamdaman niya. Mahirap po, sir. Malayo po sa pamilya at hindi naman po itong inaasahan kong trabaho. Pero kailangan pong kumita para sa kanila.
Tinitigan siya ni Julian ng matagal. May kung anong emosyon sa mga mata nito na hindi mabasa ni Clara. Hindi na ito ang malamig na agila na nakita niya nung unang araw. Para tong isang tao na nakakita ng isang bagay na totoo sa gitna ng plastic na mundo ng korporasyon. You're honest, I like that. Bulong ni Julian bago humigop ng kape. You may go. Habang naglalakad papalabas, hindi mapigilan ni Clara ang mapangiti ng palihim. Yon ang unang pagkakataon na naramdaman niya na hindi lamang siya isang anino sa loob ng penthouse na yon. Simula noon, tila naging ugali na ni Julian na umuwi ng maaga para abutan si Clara. Minsan pa magtatanong to tungkol sa Pilipinas, tungkol sa mga pagkain gusto niya o tungkol sa kanyang mga pangarap. Isang gabi, habang naglilinis si Clara ng balcony, lumabas si Julian na may dalang 2 baso ng juice. Inabutan niya si Clara ng isa. Take a break, Clara. Look at the view. Anyaya nito habang nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Magkatabi silang nakatayo sa balcony ng 80th floor. Ang hangin ay malamig at ang distansya sa pagitan nila ay tila lumiliit. Sa bawat kwento ni Julian tungkol sa hirap din ng kanyang pagsisimula bago naging bilyonaryo, unti-unting nahuhulog ang loob ni Clara. Nakikita niyang isang Julian Thor na malayo sa imahe ng isang malupit na boss. Isang lalaking malungkot din sa kabila ng kanyang yaman. Clara, tawag nito sa kanya. Paglingon ni Clara, nakita niya, nakatitig na naman to sa kanya. You have a way of making this place feel less like a hotel and more like a home. Naramdaman ni Clara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Alam niyang bawal. Alam niya na mali ang mangarap pero sa bawat ngiti na binibigay ni Julian sa kanya unti-unti, nakakalimutan ni Clara ang kanyang katayuan. Nakalimutan niya na siya ay isang janitress at ito ay isang bilyonaryo. Ang tanging nararamdaman niya yung ingit ng presensya ng lalaking dahan-dahan nagdanakaw ng kanyang puso sa gitna ng banyagang lupain. Ngunit sa likod ng bawat matamis na pag-uusap, hindi alam ni Clara na may nagbabalsang unos. Isang gabi na maglagay sa kanya ng rurok ng kaligayahan bago siya ihulog sa pinakamasakit na realidad ng kanyang buhay bilang isang OFW. Di na mabilang pa ni Clara kung ilang beses niyang pinagalitan ng sarili sa harap ng salamin sa staff locker room. Clara, janitress ka lang. Tagalinis ka lang ng dumi niya, huwag kang ambisyosa. Bulong niya habang inaayos ang kanyang buhok. Pero mahirap diktahan ng puso, lalo na kapag ang taong kinatatakutan ng lahat ay nagpapakita sa kanya ng panig na tanging siya lamang ang nakakita. Isang gabi, lampas na sa oras ng kanyang duty, ngunit nanatili si Clara sa penthouse dahil sa isang malakas na sandstorm na bumalot sa buong Dubai. Zero visibility sa labas at ang ugong ng hangin na humahampas sa dambuhalang glass walls ng 80th floor ay sapat na para manginig ang sinuman. You cannot go down to the accommodation in this weather, Clara. Stay here until the storm clears, sabi ni Julian habang naglalakad palabas ng kanyang library. Dito nakasuot ng suit, nakaputing t-shirt lang to at cotton shorts dahilan para magmukha tong mas bata at mas abot kamay. Pero sir, baka mapagalitan po ako ni Fatima. Bawal po ang stay-in na cleaner dito. Katuwirang pabulong ni Clara kahit nasa loob-loob niya, natatakot talaga siyang lumabas. I am the owner of this building. I make the rules. Relax. Sagot ni Julian na may bahagyang ngiti. Nagpunta to sa kusina at naglabas ng 2 tasa. Do you know how to make hot chocolate the Filipino way? Yung sinasabi mong tableya? Natawa ng bahagya si Clara. Wala po tayong tableya dito, sir, pero kaya ko pong gawa ng paraan gamit ang cocoa powder ninyo. Habang nagluluto si Clara sa high-tech na stove, naramdaman niyang tumabi sa kanya si Julian. Hindi to nagsasalita, pinapanood lamang ang bawat galaw niya. Ang init na nagmumula sa katawan ng lalaki ay tila mas malakas pa kaysa sa apoy ng kalan. My mother used to make me hot chocolate when I was a kid. Biglang kwento ni Julian. Ang boses nito puno ng nostalgia. She was a Filipino too, you know? But she died when I was 10. Since then, it's just been me and my British father who only cared about stocks and real estate. Napatigil si Clara sa paghahalo. Lumingon siya at nakita ang lungkot sa mga mata ni Julian. Sa sandaling yon, hindi bilyonaryo ang nasa harap niya. Isang batang lalaki ito na nangungulila sa kalinga ng isang ina. Kaya po ba ganun kayo kaseryoso sa trabaho? Kasi mag-isa lang kayo? Tanong ni Clara. Nalimutan na ang kanyang takot. Tumango si Julian.
Success is the only language my father understands, but sometimes it gets very quiet up here, Clara. Too quiet. Inabot ni Clara ang tasa ng mainit na tsokolate dito. Hindi na po kayo mag-iisa ngayon, sir. I mean, nandito naman po ako para maglinis at least. Maingay ang vacuum cleaner ko. Mahalakak si Julian sa biro niya. Isang tunay at malutong na tawa na nagpanginig sa kalamnan ni Clara. Bigla, hinawakan ni Julian ang kamay ni Clara na nakapatong sa counter. Malambot ang kanyang palad pero ramdam ang kalyo ng kanyang pagtatrabaho. Hinaplos ni Julian ang kanyang mga daliri gamit ang hinlalaki nito. Your hands tell a story, Clara. A story of hard work and sacrifice. I admire that more than any degree or corporate title. Bulong ni Julian habang unti-unting lumalapit ang mukha nito sa kanya. Halos hindi makahinga si Clara. Ang kanyang puso ay parang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim ng gabi at ng bagsik ng sandstorm sa labas, ang tanging maliwanag para sa kanya ay ang mga mata ni Julian na tila nangangako ng kaligtasan. Sir Julian, mahinang tawag niya. Isang babala para sa sarili at para sa lalaki. Just Julian, Clara. When we're here in this kitchen, I am just Julian. Anito, bago marahang halikan ng kanyang noo. Isang halik na puno ng respeto pero may kasamang kakaibang kislap na di kayang baliwalain ni Clara. Nang gabing yon, di nakatulog si Clara sa sofa na nilaan ni Julian para sa kanya. Paulit-ulit naglalaro sa isip niya ang haplos at ang halik na yon. Doon niya napatunayan sa sarili ang kinatatakutan niya. Mahal na niya si Julian Thorne, hindi bilang isang boss kundi bilang ang lalaki na nakakita sa kanya na sa kabila ng kanyang abang katayuan. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng pag-ibig ay ang takot na baka ang lahat ng ito ay isang panaliang silong lamang sa gitna ng bagyo. At sa oras na sumikat ang araw, babalik na sa kani-kanilang magkaibang mundo. Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip na ayaw nang gisingin ni Clara. Ang dating malamig at formal na penthouse 80 ay napalitan ng isang atmosfera na puno ng mga nakaw na tingin at mga ngiti na tanging silang dalawa lamang ang nakakaunawa. Di na lamang basta paglilinis ang ginagawa ni Clara, naging tagapakinig pa rin siya sa mga hinaing ni Julian tungkol sa kanyang mga board meetings at naging tagapaalala na huwag kakalimutan na kumain sa gitna ng tambak na trabaho. Isang hapon, habang nag-aayos si Clara ng mga gamit sa malawak na walk-in closet ni Julian, laking gulat niya nang pumasok doon na may dalang isang malaking paper bag mula sa isang mamahaling boutique sa Dubai Mall. Ano po to, sir? Takang tanong ni Clara, hawak ang isang mamahaling suit na sinabit sana siya. It's for you. Bukas, weekend at gusto kitang isama sa isang private yacht party ng isa sa mga business partners ko, hindi bilang cleaner kundi bilang bisita ko. Diretsong sabi ni Julian habang sinasandal ang balikat sa pinto ng closet. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Nako, Sir Julian, hindi po pwede. Ano na lang sasabihin ni Fatima at saka baka makita ko na ibang staff ng building? Mapapahamak po ako, baka po ma-deport ako. Lumapit si Julian. Hinawakan na magkabilang balikat ni Clara. Ang init ng kanyang mga palad ay tila nagpapakalma sa nakakabalisa niyang sistema. I already talked to the management. Ang sabi ko, kailangan ko ng isang staff na marunong magtagalog para sa isang kliyente ko bukas. It's all covered, Clara. Please, gusto ko lang makita mong Dubai sa labas ng gusaling ito. Di na nakatanggi pa si Clara. Kinabukasan, sa gitna ng asul na dagat ng Persian Gulf, nakatayo si Clara sa deck ng isang marangyang yacht. Nakasuot siya ng isang simpleng white sundress na binili ni Julian para sa kanya. Ang kanyang buhok hinahawi ng sariwang hangin at sa sandaling yon nakalimutan niyang siya ay isang janitress na may utang na placement fee. You look beautiful, Clara. Bulong ni Julian sa kanyang tabi. Hawak nito ang isang baso ng champagne. Kapag ang kabilang kamay dahan-dahang umahawak sa bewang ni Clara. Sir, nakakahiya po. Baka po may makakita sa atin? Pabulong na saway ni Clara kahit nasa totoo lang gustong-gusto niya ang paghaplos na iyon. Let them look, I don't care. Sagot ni Julian na may determinasyon sa kanyang boses. Sa gitna ng tawanan ng mga mayayamang negosyante at ang ingay ng musika, tanging si Julian lamang ang pinagmamasdan ni Clara. Nakita niya kung paano tong igalang ng lahat, kung paano to magsalita ng may otoridad.
Pero kapag bumabaling ang tingin nito sa kanya, ang bagsik ng isang bilyonaryo ay natutunaw, napapalitan ng isang malambot at mapagmahal na anyo. Nang papalubog ng araw, napag-iwanan ang dalawa sa dulo ng yacht. Ang langit ay nagkulay lila at kahel. Doon, sa gitna ng katahimikan ng dagat, inamin ni Clara sa kanyang sarili na wala na siyang kawala. Ang paghanga naging malalim na pag-ibig. Julian, tawag ni Clara sa pangalan nito. Sa unang pagkakataon, nawala ang sir. Lumingon si Julian. Tila nagulat pero halatang natuwa. Yes, Clara. Bakit ako? Marami namang magaganda at mayayamang babae dyan na kapantay ninyo. Bakit isang tulad ko lang na naglilinis lamang ng dumi ninyo? Inawakan ni Julian ang mukha ni Clara. Inilapit ang kanyang noo sa noo nito. Because you are the only one who sees Julian, not the billionaire. You are the only one who cares if I've eaten or if I'm tired. In a world full of gold, Clara, you are my only piece of heaven. Sa mga salitang iyon, tila natunaw lang lahat ng alinlangan ni Clara. Sa bawat haplos ni Julian sa kanyang pisngi, ay lalo pang lumalalim ang kanyang pag-asa. Umaasa siya na marahil sa kabila ng magkaiba nilang mundo, merong puwang isang katulad niya sa buhay ng isang Julian Thorne. Di niya alam na ang bawat sandali ng kaligayahan ng may katapat na bayad at ang pag-ibig na kanyang nararamdaman ay magsisilbing mitsa ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Pero sa gabing yon, sa ilalim ng mga bituin, tanging ang tibok lamang ng kanilang mga puso ang naririnig at ang pangako na isang bukas na alaala ay magpakailanman. Ang sumunod na linggo ay naging parang isang marangyang pelikula. Paulit-ulit pinapanood ni Claudia sa kanyang isipan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat nakaw na sandali sa penthouse, unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam sa tuwing bababa siya sa staff accommodation. Doon, sa maliit na kwartong pinaghahati-hatian nila ng 5 iba pang babae, bumabalik siya sa realidad na siya ay si Clara, ang TNT, tago ng tago ang emosyon, ang janitress na may utang pa sa agency at ang babaeng nagmamahal sa isang lalaking abot langit ang distansya sa kanya. Isang gabi, habang naglilinis si Clara ng glass wall sa living area, napansin niyang di mapakali si Julian. Labas-masok to sa kanyang study room. May hawak na mga papeles at panay pang hilamos sa kanyang mukha. Ang kanyang korbata nakasabit na lamang sa leeg at ang manggas ng kanyang polo ay nakatupi hanggang sa siko. Sir Julian, may problema po ba? Malambing na tanong ni Clara habang inilalapag ang kanyang spray bottle. Tumigil si Julian at tumingin sa kanya. Pagod ang kanyang mata. May mga itim na bilog sa ilalim nito na tila ilang araw na itong di nakakatulog ng maayos. It's the board, Clara. They are questioning my latest acquisition. They think I'm being too emotional with my business decisions lately. They're looking for any excuse to pull me out at the CEO seat. Lumapit si Clara. Kahit na alam niyang labas siya sa usaping negosyo. Bakit naman po? Napakagaling niyo pong leader. Nakikita ko po kung paano kayo magtrabaho hanggang madaling araw. Napangiti ng bahagya si Julian, isang mapait na ngiti. Sa mundong ito, Clara, hindi sapat ang galing. Kailangan mo ng koneksyon. Kailangan mo ng imahe na walang bahid and lately, I haven't been playing their game. Di alam ni Clara ang isasagot. Hinawakan niya ang kamay ni Julian. Isang simpleng galaw para ipadama na naroroon siya. Naniniwala po ako sa inyo. Kung ano man na mangyari, alam ko pong malalampasan ninyo yan. Biglang hinila ni Julian si Clara paupo sa malambot na sofa. Sinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng dalaga, isang posisyon na nagpapakita ng kanyang kahinaan. Stay with me for a while, Clara. Don't clean, just be here. Nanatili silang gano'n ng matagal. Ang tanging tunog sa loob ng penthouse ay ang mahinang ugong ng aircon at malakas na tibok ng puso ni Clara. Sa bawat sandaling lumilipas, lalong nararamdaman ni Clara na kailangan siya ni Julian, hindi bilang isang katulong kundi bilang isang kanlungan. Alam mo, Julian, panimula ni Clara. Sa amin, sa probinsya, kapag masyado ng mabigat ang lahat, tumitingin kami sa mga bituin. Kasi kahit gaano kadilim ang gabi, nandun pa rin sila, naghihintay lang na mapansin. Inangat ni Julian ang kanyang ulo, tumingin sa mga mata ni Clara. You are my star, Clara. In this dark city, you are the only thing that shines for me. Sa mga oras na yon, tila nawala lahat ng harang sa pagitan nila.
Ang bilyonaryo at ang janitress naging dalawang kaluluwang naghahanap ng pag-ibig at kapayapaan. Hinaplos ni Julian ang pisngi ni Clara, pababa sa kanyang leeg hanggang sa maramdaman ni Clara ang panginginig ng kanyang sariling katawan. Clara, I know this is complicated. I know our worlds are far apart. But when I'm with you, I don't feel the weight of the crown. I just feel happy. Bulong ni Julian. Natatakot ako, Julian. Pag-amin ni Clara, ang mga luhay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Natatakot ako na isang araw, magising ako at wala nang lahat ng to, na panaginip lamang palang lahat. I won't let that happen. Pangako ni Julian bago marahang tampian ng halik ang mga labi ni Clara. Isang halik na nagsimulang matamis at mapayapa hanggang sa maging puno ng pagnanasa at pangungulila. Ramdam ni Clara ang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Gusto niyang tumigil. Gusto niyang sabihin sa sarili mali ito. Pero ang kanyang puso ay isang malakas ang sinisigaw kaysa sa kanyang isip. Ngunit bago pa man lumalim ang gabi, biglang tumunog na ang telepono ni Julian. Isang emergency call mula sa London. Naputol ang mahika. Napabitaw si Julian at bumalik sa pagiging seryosong bilyonaryo. I have to take this. Anito, bakas ang panghihinayang. Sige po sir, magpapatuloy na po ako sa paglilinis. Sagot ni Clara. Muling binalik ang pader sa pagitan nila. Habang naglalakad si Clara patungo sa kusina, ramdam niya ang kurot sa kanyang puso. Ang gabi ay lumalim at kasabay nito ang paglalim ng kanyang pag-asa na sana ang mga pangako ni Julian ay hindi lamang mga salitang nabitawan sa gitna ng kahinaan. Hindi niya alam na ang susunod na gabi ang magiging pinakaimportante sa kanyang buhay. Ang gabi na magbibigay sa kanya ng parandali ang langit bago ang mahabang pagbagsak sa lupa. Sa kanyang isip, tanging ang mukha ni Julian ang nakatatak. Ang lalaki na nagpaparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Kahit sa mata ng mundo, siya ay isang hamak na tagalinis lamang ng penthouse sa itaas ng mundo. Ang bawat takbang ni Clara sa malamig na sahig ng penthouse ay tila ba paghahanda sa isang kaganapan na hinding-hindi niya malilimutan. Habang ang kapalaran nga ay tahimik na naghahabi ng isang masalimuot na bukas. Ang gabi ay tila bumabagal ang ikot at ang paligid na babalot ng isang uri ng katahimikan na tanging tibok ng puso lamang ang naririnig. Sa loob ng marangyang penthouse, ang mga ilaw ng Dubai, sa labas ang dambuhalang salamin ay tila mga bituin na sadyang nagsabog para saksihan ng isang tagpo na nakatadhana. Ngunit sa loob ng damdamin ni Julian may isang unos na kanina pa kumukulo. Isang halo ng pagod mula sa kumpanya at ang nag-uumapaw na pagnanasa para sa babaeng nasa harapan niya. Pumasok si Julian sa unit na amoy alak. Ang kanyang hakbang ay di kasing tagtag ng dati. Ang kanyang itim na coat nakasabit na lang sa kanyang kaliwang kamay habang ang kanang kamay maluwag na nakahawak sa kanyang korbata. Nang makita niya si Clara sa gitna ng sala, naabala sa pag-aayos ng mga unan, tila biglang huminto ang mundo para sa kanya. Sir Julian, lasing po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Clara. Agad siyang lumapit para alalayan ng bilyonaryo, ngunit bago pa man niya mahawakan ng braso nito ay siya na ang hinila ni Julian malapit sa kanyang dibdib. Clara? Ang boses ni Julian paos, malalim at puno ng pagsusumamo. I'm tired. So damn tired of everything. Of the bored, of the fake smiles, of the money that can't even give me a second of peace. Sir, mapo muna po kayo. Ipagtitimpla po kayo ng kalamansi o kape para mahimasmasan po kayo, sabi ni Clara. Pilit na kumakawala sa mahigpit na yakap nito pero ang totoo, gusto rin niyang manatili sa init ng mga bisig ni Julian. No, don't go, bulyaw ni Julian. Binasag ang kanyang mukha sa leeg ni Clara. Nilalanghap ang amoy ng sabon at ang natural na bango ng dalaga na para sa kanya'y mas mahalaga pa sa anumang pabango sa Paris. Just stay here with me tonight. Naramdaman ni Clara ang panginginig ng kanyang sariling mga tuhod. Ang init ng hininga ni Julian sa kanyang balat ay tila nagpapasiklab ng apoy na matagal niya ng pilit na ibinabaon. Sa bawat haplos ni Julian sa kanyang likod, unti-unting natutunaw ang lohika ni Clara. Nakalimutan niya ang kanyang uniforme, ang kanyang katayuan, at ang katotohanan na bukas kailangan niya ng muli na humawak ng mop. Dahan-dahan, inangat ni Julian ang kanyang ulo, tilitigan si Clara. Ang kanyang mga mata na dati matalim at mapanghusga, puno na ngayon ng pag-ibig at pagnanasa.
You're the only real thing in my life right now, Clara. Do you have any idea how much I want you? Di na nakasagot si Clara dahil sinakop na ni Julian ang kanyang mga labi. Isang halik na nagsimula na mapusok. Tila naghahanap ng kasagutan sa lahat ng kanyang pagod hanggang sa maging malambot at mapagmahal. Binuhat ni Julian si Clara nang parang wala itong bigat. Ang kanilang mga katawan ay tila naging isa habang tinatahak ang daan patungo sa master's bedroom. Nilapag ni Julian si Clara sa gitna ng dambuhalang kama. Ang parehong kama kung saan unang nakatulog ang dalaga dahil sa pagod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pagod ang dahilan ng kanyang pananatili. Ang bawat haplos ni Julian sa kanyang balat, tila nagsusulat na isang bagong kwento. Ang mga kamay ni Julian na sanay humawak ng bilyong halaga ng kontrata ay dahan-dahang nag-alis ng bawat harang sa pagitan nila. Natila ba si Kara ang pinakamahalagang kayamanan na kailangan niyang ingatan? Sa ilalim ng madilim na silid na tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw, sinuko ni Clara ang kanyang sarili. Sa bawat halinghing at bawat bulong ng kanyang pangalan mula sa mga labi ni Julian, naramdaman ni Clara na mahal siya nito. Naniwala siya na ang gabing to ay kumpirmasyon ng lahat ng kanyang pangarap. Ang bawat halik ay tila ba pangako ng proteksyon at ang bawat yakap ay tila pagsasabi na hindi na siya muling mag-iisa sa banyagang lupain. Ang init ng kanilang mga katawan ay naging sandata laban sa lamig ng aircon at sa kalupitan ng mundo sa labas. Para kay Clara, hindi lang to isang pisikal na ugnayan. Ito ay ang kanyang kaluluwa na nakikipag-ugnayan sa lalaking inakala niyang tadhana niya. Binigay niya ang lahat, ang kanyang dangal, ang kanyang puso at ang kanyang buong pagkatao. Sa paniniwalang ang binaryong nasa ibabaw niya ay ang kanyang magiging katuwang habang buhay. Habang lumalalim ang gabi, ang pagod at ang alak ay tuluyan ng dinala si Julian sa isang mahimbing na tulog habang nakayakap pa rin ng mahigpit kay Clara. Ang dalaga naman habang nakasandal sa dibdib ng lalaki ay nakikinig sa regular na tibok ng puso nito ay napaluha sa sobrang kaligayahan. Inaakala niya na sa wakas tapos na ang kanyang paghihirap. Inakala niya na ang janitress ay naging reyna sa puso ni Julian Thorne. Di niya alam na ang gabing yon na para sa kanya ay rurok ng pag-ibig ay para kay Julian isa na lamang maling bunga ng kalasingan. Habang ang buwan ay dahan-dahang nagtatago para bigyang daan ng umaga, ang tadhana ay muling naghahanda ng isang masakit na sampal na gigising kay Clara mula sa kanyang pinakamagandang panaginip. Ang sinag ng araw na tumatagos sa dambuhalang salamin ng penthouse, tila mga nanunuring mata na gumigising kay Clara mula sa kanyang pinakamagandang panaginip. Pagdilat ng kanyang mga mata, ang unang bumungad sa kanya ay ang pamilyar na amoy ng sandalwood at ang init ng katawan ni Julian na nakayakap pa rin sa kanya sa ilalim ng telang seda. Sa loob ng ilang minuto, nanatiling nakapikit si Clara. Dinaramdam ang bawat tibok ng puso ng lalaking mahal niya. Akala niya ito na ang simula ng kanilang magpakailanman. Akala niya ang pag-ibig ay sapat na para itulay ang bangin sa pagitan ng isang bilyonaryo at isang janitress. Ngunit nang maramdaman niyang gumagalaw si Julian at bumitaw sa pagkakayakap sa kanya, doon na nagsimulang gumuho ang kanyang mundo. Narinig ni Clara ang malalim na buntong hininga ni Julian. Isang buntong hiningang hindi puro ng pagmamahal kung hindi ng pagsisisi. Clara! Ang boses ni Julian ay paos, malamig at tila may layo na hindi kayang tawirin. Dahan-dahang umupo si Clara, hinihilang kumot para takpan ang kanyang katawan. Tumingin siya kay Julian na ngayon nakatalikod sa kanya. Nakaupo sa gilid ng kama, nakahawak ang dalawang kamay sa kanyang ulo. Tila pilit na inaalala ang mga nangyari kagabi. Julian, ayos ka lang ba? Mahinang tanong ni Clara. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Lumingon si Julian, ngunit ang mga mata nito, hindi na ang mga matang tumingin sa kanya ng may pagnanasa kagabi. Ang mga ito ay bumalik sa pagiging matigas na kristal. Clara, about last night, I was drunk. Sobrang dami kong nainom dahil sa pressure sa kumpanya. I wasn't thinking straight. Tumigil ang mundo ni Clara. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Julian. Mabilis sinuot ang kanyang robe. Tila nandidiri sa sariling balat. I mean, it was a mistake. Hindi ko sinasadya na mangyari to. You are a good girl, Clara, and I respect you, but wag kang mag-expect ng kung ano pa.
Huwag mong isipin na dahil may nangyari sa atin, magbabago ang status nating dalawa. I am still your boss and you are still a staff. Ang bawat salita ni Julian, parang matutulis na bubog na ibinabaon sa puso ni Clara. Ang janitress na salita ay hindi binanggit ni Julian, pero ramdam ni Clara na iyon ang ibig nitong sabihin, na siya ay nananatiling tagalinis lamang sa paningin nito. Nilunok ni Clara ang kanyang hikbi. Pinilit niyang tumayo at isuot ang kanyang nagusot na uniforme nang di tumitingin kay Julian. Ang kanyang dangal ay tila naiwan sa gitna ng silid na iyon. Naiintindihan ko po, Sir Julian. Ang kanyang boses ay nanginginig pero pilit niyang pinatatatag. Lasing lang kayo at trabaho lang naman ang pinunta ko rito. Pasensya na po kung nag-assume ako, hindi na po mauulit. Good, tanging sagot ni Julian bago pumasok sa banyo at isara ang pinto ng malakas. Lumabas si Clara ng penthouse na tila isang ligaw na kaluluwa. Ang kanyang mga paa hindi niya maramdaman habang lula ng elevator pababa. Pagdating niya sa staff area, sinalubong siya ni Fatima nang may hawak na memorandum. Clara, kanina pa kita hinahanap. May bagong memo mula sa office ni Mr. Thorne? Bungad ni Fatima. Ano po yon, ate? Starting today, hindi ka na naka-assign sa penthouse 80. Ibabalik ka sa lobby at sa mga common areas sa baba. Si Maria na ang babalik sa itaas? Paliwanag ni Fatima. Bakas ang pagtataka. Akala ko ba nagustuhan niyang linis mo? Bakit naman biglang nag-request na palitan ka? Di na nakasagot pa si Clara. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak. Hindi lang siya tinanggihan sa kama kundi tinanggalan pa siya ng karapatan na makita ang lalaking kumuha ng lahat sa kanya. Lumipas sa mga araw na naging parang impyerno para kay Clara. Sa tuwing makikita niya ang bulto ni Julian sa malayo, mabilis tong iiwas o kaya dadaan sa ibang pinto para hindi sila magkatagpo. Kung dati nag-iiwan to ng mga sulat sa counter, ngayon tila ba hindi siya nag-i-exist sa mundo ng bilyonaryo. Nakikita ni Clara si Julian lumalabas ng building kasama ng mga nagagandahang babae na kauri nito. Mga modelong nakasuot ng designer clothes, mga social na business partners, at siya, naroon siya sa gilid. May hawak na mop, nakayuko at pinapanood ang lalaking mahal niya na tila ba isang estranghero na lamang siya sa buhay nito. Ang sakit unti-unting naging manhid. Bawat gabi sa kanyang accommodation, tanging ang ulan na lamang ang nakakaalam ng kanyang mga luha. Umasa siya, naniwala sa mga salitang binitawan ni Julian sa gitna ng dilim. Pero sa ilalim ng liwanag ng Dubai, ang katotohanan malinaw pa sa sikat ng araw. Para kay Julian ang gabing yon ay isang pagkakamaling dulot ng alak, habang para kay Clara yon ay gabing binigay niya ang kanyang buhay sa maling tao. Di niya alam may mas malaki pang sorpresa na dala ang tadhana, isang bagay na di niya kayang linisin ng kahit anong kemikal at isang bagay na magdadala sa kanya pabalik sa Pilipinas nang may dalang panibagong pasanin. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang mahabang serye ng pagpapanggap para kay Clara. Sa bawat pagising niya sa umaga, ang unang ginagawa niya pagsusuot ng maskara. Isang maskara ng katatagan, ng kawalan ng pakialam at ng isang masunuring manggagawa. Pinilit niyang ibaon ang bawat alaala ng gabing yon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang isipan, kasama ng mga pangakong binitawan ni Julian sa gitna ng kadiliman. Clara, ayos ka lang ba? Kanina ka pa nakatitig sa salamin ng lobby, puna ni Fatima habang naglalakad bitbit ang logbook. Nabalik sa realidad si Clara. Hawak niya ang kanyang basahan at spray bottle. Tila estatwa sa harap ng malawak na glass entrance ng Aurelis Towers. Opo, ate. Medyo napuyat lang po sa pag-iisip ng padala sa Pilipinas. Sigurado ka? Simula nang mailipat ka rito sa baba, parang nawala ng sigla mo. Kung gusto mo, kakausapin kong management na ibalik sa itaas. Wag! Mabilis na putol ni Clara, halos mapasigaw. Huwag na po ate, mas gusto ko po rito, mas tahimik, mas maraming nakikita. Ngunit ang totoo, bawat sandali sa lobby ay isang pagsubok sa kanyang tatag. Dahil dito sa lobby, kailangan dumaan ni Julian Thorne sa bawat umaga at bawat gabi. At sa bawat pagkakataong ito, nararamdaman ni Clara na unti-unting pagkadurog ng kanyang puso. Isang umaga, nakita niya ang bulto ni Julian na papalapit. Nakasuot ito ng navy blue na suit, matikas ang tindig at may kausap sa kanyang mamahaling cellphone. Agad yumuko si Clara, tinuon ng pansin sa paglilinis ng isang gold-plated na poste.
Inintay niyang lumampas ang bango nito, ang pamilyar na amoy ng sandalwood na dati nagpapakalma sa kanya pero ngayon nagpapaalala sa kanyang kamalian. Naramdaman niya, huminto ang mga hakbang ni Julian sa likuran niya. Tumigil ang mundo ni Clara, nanigas ang kanyang mga kamay na hawak ang basahan. Sa loob ng ilang segundo, tanging ingay ng mga tao sa paligid ang naririnig niya. Clara? Mababa ang boses nito, baritono at puno ng kung anong otoridad na tila humihingi ng atensyon. Dahan-dahang lumingon si Clara, pilit pinatitigas ang kanyang mukha. Good morning po, Sir Julian. May kailangan po ba kayo? Formal na tanong ni Clara. Wala ang Julian na tawag niya noon. Binalik niya ang pader. Nakita ni Clara ang bahagyang pagkunot ng noo ni Julian. Tila hindi to sanay na tinatawag siyang sir na babaeng nakasama niya sa kama. I just wanted to check if you're doing fine here. If the new assignment is okay with you? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Opo sir, mas okay po rito. Mas malinaw ang posisyon ko rito. Natagalinis lang ako ng lobby ninyo. Hindi na po ako nag-expect ng kung ano pa gaya po ng sabi ninyo. Tumitig si Julian sa kanya. May bahid ng pagsisisi o marahil ay pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ngunit agad din tong nawala nang lumapit ang kanyang sekretarya na may dalang mga papeles. Sir, the car is ready. We have a flight to London in 2 hours, sabi ng sekretarya. Tumango si Julian pero di inalis ang tingin kay Clara. Take care, Clara. Hindi sumagot si Clara. Pinanood lamang niya ang pag-alis ng lalaki at doon niya tuluyang tinanggap ang katotohanan. Kahit kailan hindi siya iibigin na isang tulad ni Julian Thorpe. Ang mga bilyonaryo hindi nagmamahal ng mga janitor sa totoong buhay. Sa mga kwento lamang yon nangyayari. Ang gabing yon ay isang panandaliang aliw lang para sa lalaki. Isang paraan para makatakas sa stress ang kanyang kumpanya. Habang para sa kanya, yon ang kanyang buong mundo. Tama na, Clara. Bulong niya sa sarili habang pinapahid ang isang luhang pilit kumakawala. Umasa ka, nasaktan ka, ngayon tumayo ka. Nagdesisyon siyang iwasan ang lahat ng bagay na magpapaalala dito. Tinapon niya ang maliit na pin na regalo nito sa kanya nung yacht party. Di na siya tumitingala sa 80th floor sa tuwing lalabas siya ng building. Pinilit niyang ituon lahat ng kanyang lakas sa pagtatrabaho. Kung kailangan mag-overtime para lang di makapag-isip, ginagawa niya. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, may napapansin si Clara sa kanyang katawan. Madalas siyang mahilo sa tuwing papasok sa trabaho. Ang amoy ng mga panlinis na kemikal na dati wala lang sa kanya, ngayon ay nagiging sanhi ng kanyang pagsusuka. Akala niya nga dahil lang to sa pagod at init ng panahon sa Dubai, iniisip niya na baka stress lang to dahil sa nangyari sa kanila ni Julian. Hindi niya alam, habang pilit niyang pinuputol ang ugnayan niya sa bilyonaryo, may isang ugnayang na nabuo sa gabing yon na hindi kayang burahin ng kahit anong iwas o pagtanggi. Isang ugnayan na magdadala sa kanya sa isang desisyon na iiwan ang lahat sa Dubai para bumalik sa bansa na kanyang pinagmulan. Bit-bit ng isang sekretong kailanman ay hindi niya inakalang magkakaroon siya. Ang hangin sa loob ng maliit na banyo ng staff accommodation ay tila nauubusan ng oksihina. Hawak ni Clarang isang maliit na stick, ang puting plastic na tila naging hatol ng kanyang kamatayan o ng isang bagong buhay na hindi niya inaasahan. Nang lumabas ang 20 punang guhit ng hinang kanyang mga tuhod, napasandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay otomatikong dumaing sa kanyang tiyan na wala pa namang umbok pero nararamdaman na niya na may pintig. Buntis ako, bulong niya sa sarili. Ang boses niya ay gumaralgal. Julian, buntis ako. Sa gitna ng takot at kalituhan, umusbong isang munting pag-asa. Inisip niya baka ito ng paraan para magbago ang lahat. Baka kapag nalaman ni Julian na magkakaanak sila, maalala nito ang mga gabing pinaramdam nito sa kanya na mahalaga siya. Baka ang pagkakamaring sinasabi ni Julian ay maging isang pagpapala na maglalapit sa kanila. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone. Alam niyang nasa London si Julian para sa isang mahalagang business merger. Hinanap niya ang kanyang calling card, ang personal number na binigay nito sa kanya nung gabi ng sandstorm, ang numerong sinasabi nitong for emergencies only. Nanginginig ang mga daliri ni Clara habang tinitipa ang mga numero. Bawat ring ng telepono ay tila kaba sa kanyang dibdib. Sagutin mo, Julian. Please, sagutin mo. Sa ikalimang ring may sumagot, ngunit hindi ang bariton ng boses ni Julian ang narinig niya. Hello, who's this? Isang boses ng babae, sosyal, matikas ang accent at halatang galing sa mataas na lipunan.
Napatigil si Clara. Hello, is this Mr. Julian Thorne's phone? Yes, it is. Julian is currently in the shower. We just got back from the gala. Sagot naman ng babae na may halong pagtataka sa tono nito. And who are you? Why are you calling his personal line at this hour? I'm one of his staff from Dubai. Nauutal na sagot ni Clara. Ang kanyang puso tila pinipiga. May kailangan lang po sana akong itanong sa kanya. Importante lang po. Narinig ni Clara ang mahinang tawa ng babae sa kabilang linya. Look dear, if this is about the building maintenance or some paperwork, call his secretary. I am Lady Genevieve, Julian's fiancée. We're busy preparing for our engagement announcement here in London, so please don't call this number again unless it is a life or death situation for the company. Fiancé. Ang salitang yon tila isang malakas sa sampal na nagpagising kay Clara sa katotohanan. Habang siya'y naririto sa Dubai, nagdurusa, naglilinis ng sahig at dinadala ang bunga ng kanilang gabi, si Julian ay nasa London. Kasama ng babaeng kapantay niya at masaya sa kanilang darating na kasal. I'm sorry. Nagkamali po ako ng tawag, sabi ni Clara bago mabilis na ibinaba ang telepono. Napasigaw si Clara sa loob ng banyo pero walang boses na lumabas. Ang kanyang mga luha ay parang agos na hindi mapigil. Doon niya na-realize kung gaano siya kauto-uto. Siya ang janitress na nangarap na maging prinsesa, habang si Julian ay ang bilyonaryong kailanman hindi siya isasama sa kanyang mundo. Ang gabing yon ay hindi pala simula ng kwento nila, yon ang huling kabanata para kay Julian, habang para kay Clara yon ang simula ng kanyang kalbaryo. Hindi kita bibigyan ng problema, Julian, bulong niya sa hangin habang inahaplos ang kanyang tiyan. Hindi kita hahabulin. Hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko sa buhay mong may fiancé ka na. Kinabukasan, hindi na pumasok pa sa trabaho si Clara. Nagpunta siya sa opisina ng kanyang agency sa Dubai. Alam niya labag to sa kontrata. Alam niya nawawala lahat ng kanyang pinaghirapan pero wala na siyang pakialam. Hindi niya kayang manatili sa gusali na pag-aari ng lalaking pumatay sa kanyang puso. Gusto ko na pong umuwi ng Pilipinas. Matigas na sabi ni Clara sa kanyang coordinator. Anong uuwi? Hindi mo pa tapos ang 2 taon. Clara, marami kang babayarang penalties at bakit ka uuwi? Maayos naman ang trabaho mo sa Aurelius, sigaw ng coordinator. Kahit ano pang penalty po, babayaran ko. Ibibenta ko po lahat ng meron ako sa Pinas makauwi lamang, sagot ni Clara. Ang kanyang mga mata ay wala nang bakas ng takot, tanging determinasyon na lamang. Hindi ko na kaya to. Gusto ko nang lumayo. Sa loob ng ilang araw, naging mabilis ang mga pangyayari. Sa tulong ng kanyang mga naipon at sa pagpirma ng mga waiver na nag-aalis sa kanya ng anumang benepisyo, nakuha ni Clara ang kanyang exit visa. Di na siya nagpaalam pa kay Fatima. Di na rin siya nag-iwan pa ng anumang bakas. Habang nakaupo sa loob ng eroplano, nakatingin sa nagliliwanag na Dubai skyline na unti-unting lumiliit, naramdaman ni Clara ang isang uri ng kalayaan na may halong pait. Iniwan niya ang kanyang pangarap, ang kanyang trabaho at ang lalaking minahal niya ng sobra. Bitbit niya ang kanyang maleta at ang munting buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang tanging alaala ng penthouse sa itaas ng mundo na kailanman ay hindi niya nababalikan. Magiging maayos din tayo, anak, bulong niya habang lumilipad ang eroplano patungo sa bansang kanyang kinalakhan, palayo sa bilyonaryong si Julian Thorne. Ang simoy ng hangin sa labas ng Ninoy Aquino International Airport ay hindi kasing lamig ng aircon sa Aurelius Towers. Ngunit ito ang hangin na nagpaparamdam kay Clara na sa wakas, luntian ng muli ang kanyang mundo. Bitbit ang kanyang luma at tila ba pagod na ring maleta, lumabas siya sa arrival area na puno ng halo-halong emosyon. Habang ibang mga OFW ay nagsisitalon sa tuwa, nag-iiyakan sa muling pagkikita ng kanilang mga pamilya, si Clara ay nananatiling nakatayo sa isang sulok. Yakap ang kanyang sarili. Clara, anak! Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, kasama ang kanyang bunsong kapatid na si Justin, patakbong lumapit sa kanya. Agad siyang niyakap ng ina ng napakahigpit. Isang yakap na tila ba gustong bawiin lahat ng buwan na nawala sila sa piling ng isa't isa. Bakit biglaan, anak? Ang sabi mo sa chat, maayos ng trabaho mo roon. Bakit nag-resign ka na kaagad?
Sunod-sunod na tanong ni Aling Rosa habang sinusuri ang mukha ni Clara. Napakaputla mo at tila nangangayayat ka. Pilit nang umiti si Clara. Kahit nasa loob-loob niya, gusto niya nang humagulhol. Pagod lang po, Nay. Hindi ko po kinakaya ang hirap sa Dubai. Gusto ko lang pong makasama kayo rito. Hindi na muna nagtanong pa si Aling Rosa nang makitang lungkot sa mga mata ng anak. Sumakay sila sa isang arkiladong jeep patungo sa kanilang maliit na barangay sa Batangas. Habang bumabagtas sila sa kalsada, nakatingin lamang si Clara sa mga puno ng niyog at sa mga luntiang bukid. Malayo to sa naglalakihang gusali ng Dubai, malayo sa karangyaan ng Penthouse 80 at lalong malayo sa bilyonaryong si Julian Thorne. Nang makarating sila sa maliit na bahay, sinalubong siya ng katahimikan ng probinsya. Ngunit ang katahimikang tong nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na harapin ang kanyang katotohanan. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan, di na napigilan pa ni Clara ang kanyang nararamdaman. Ang amoy ng piniritong isda nagdulot na matinding pagbaliktad ng kanyang sikmura. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanilang banyo sa labas at doon nagsuka na nagsuka. Sinundan siya ni Aling Rosa. Inaplos nito ang kanyang likod hanggang sa mahimasmasan siya. Clara, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Seryosong sabi ng ina habang tinititigan siya sa mga mata. Buntis ka ba? Napayoko si Clara. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan, tuluyan nang pumatak sa kanyang mga pisngi. Opo, Nay. Patawarin niyo po ako. Naging kahiya-hiya ako. Nagpunta ako doon para tulungan kayo pero ito ang dinala ko sa inyo. Niyakap siya ni Aling Rosa. Anak, ang bata, hindi kailanman nagiging kahiyan. Ang itatanong ko lamang nasa ng ama. Alam ba niya? Wala po siyang pakialam, Nay. May mapapangasawa na siyang iba. Isa siyang mayamang tao na hindi kailanman titingin sa isang katulad ko. Kaya pakiusap. Huwag na nating pag-usapan pa ang tungkol sa kanya. Palalakihin ko ang batang to na mag-isa, kakayanin ko. Sa mga sumunod na buwan, naging sentro ng buhay ni Clara ang kanyang pagbubuntis. Nagtinda siya ng kakanin sa palengke, tumanggap ng mga labada para lang may maipon sa kanyang panganganak. Kahit mahirap, masaya siya dahil kapiling niya ang kanyang pamilya. Inisip niya na sapat na ang katahimikang to. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sa kabilang panig ng mundo, ang katahimikang hinahanap ni Julian Thorne ay hindi nito matagpuan. Pagbalik ni Julian sa Dubai mula sa London, ang una niyang hinanap ay si Clara. Kahit pilit niyang tinatanggi sa sarili, hindi niya maburang imahe ng dalaga sa kanyang isip. Ang engagement nila ni Genevieve ay isang negosyo lamang, isang kasunduan ng kanyang ama, ngunit ang puso niya ay nananatiling nakakulong sa gabing kapiling niya si Clara. Where is Clara Manrique? Tanong ni Julian kay Fatima nang mapansin niyang hindi ng dalagang naglilinis sa lobby. Sir, wala na po siya. Nag-resign po siya at umuwi ng Pilipinas nung nakaraang buwan pa. Gulat na sagot ni Fatima. What? Bakit? May nangyari ba? May nanakit ba sa kanya rito? Sunod-sunod na tanong ni Julian. Ang kanyang boses puno ng otoridad na may halong takot. Hindi ko po alam, sir. Biglaan po ang kanyang pag-alis. Ang sabi lang niya, kailangan niya nang umuwi dahil sa pamilya. Naiwang tulala si Julian sa gitna ng kanyang opisina. Ang lahat ng kanyang yaman, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay tila walang saysay nang malaman niyang wala nang tayong babaeng nagparamdam sa kanya na siya ay tao. Clara, bakit ka umalis nang di man lang nagpapaalam? Bulong niya sa hangin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinubukang tawagan ang numero ni Clara ngunit out of service na ito. Doon niya na-realize ang kanyang malaking pagkakamali, ang kanyang pride, ang kanyang takot na harapin ang kumpanya at ang kanyang pagtanggi sa nararamdaman ay naglayo sa kanyang kaligayahan. Ngunit hindi susuko si Julian. Kung kailangan niyang baliktarin ang buong Pilipinas para mahanap si Clara, gagawin niya. Dahil sa bawat gabing dumadaan, ang tanging naririnig niya yung mahinang tinig ni Clara na tumatawag sa kanyang pangalan. Isang tinig na ngayon nagbibigay sa kanya ng determinasyon na iwan ang lahat para sa babaeng kanyang tunay na minamahal. Habang si Clara ay payapang naglalakad sa tabing dagat ng Batangas, hindi niya alam na ang bilyonaryong kanyang tinatakasan ay nagsisimula na sa paghahanap sa kanya. Isang paghahanap na magbubukas ng mga lumang sugat at magdadala sa kanila sa isang tagpong kailanman ay hindi niya inakalang mangyayari. Ang lumalaking tiyan ni Clara ay tila isang orasan na nagpapaalala sa kanya ng bawat araw na lumilipas simula iwan niya ang desyerto ng Dubai.
6 na buwan nang nakalilipas at ang kanyang buhay sa malit na barangay sa Batangas malayo sa kinang ng mga ginto at salamin. Dito ang amoy ng tuyong lupa at sariwang dagat ang kanyang kasama. Ngunit sa kabila ng katahimikan ang kanyang puso nananatiling may bakas ng nakaraan. Tuwing hapon, nakaupo si Clara sa isang kawayang silya sa tapat ng kanilang bahay, habang dahang hinahaplos ang kanyang sinapupunan. Anak, huwag kang mag-alala. Kahit wala ang tatay mo, nandito si nanay. Hindi kita pababayaan? Bulong niya. Ang kanyang mga kamay na dati puno ng kalyo mula sa paglilinis ng penthouse, ngayon ay malambot na sa pag-aalaga sa kanyang sarili at sa kanyang munting pangarap. Isang araw, habang nagtitinda si Clara ng kanyang mga gawang kakanin sa tapat ng simbahan, napansin niyang isang itim na SUV na dahan-dahang huminto sa kalsada. Ang sasakyang yon ay tila dayuhan ng kanilang tahimik na barangay. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan, nagtataka kung sinong sakay nito. Mula sa sasakyan bumaba ang isang lalaki, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon. Ngunit ang tindig nito hindi maikakaila. Ang kanyang bawat hakbang puno ng otoridad, at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay na matagal na niyang nawala. Julian, halos pabulong na sabi ni Clara. Ang kanyang puso tila tumigil sa pagtibok. Di niya inakala na ang lalaking kanyang tinakasan ay matatagpuan siya sa gitna ng kanyang maliit na mundo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang paligid. Si Julian Thorne, ang bilyonaryong may-ari ng Aurelius Towers, ay nakatayo sa harap ng isang simpleng tindera ng kakanin. Ang kanyang mukha bakas ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tuwa at pagsisisi. Clara, ang boses ni Julian nanginginig. Nahanap din kita. Agad na tumayo si Clara. Pilit tinatago ang kanyang tiyan sa likod ng kanyang bilao. Anong ginagawa niyo dito, Sir Julian? Bakit kayo nandito? Clara, pakiusap, huwag mo akong tawaging sir. I've been searching for you for months. Nagpunta ako sa agency. Sa bawat listahan ng mga OFW na umuwi hanggang sa matagpuan ko ang address mo rito. Paliwanag ni Julian habang dahan-dahang lumalapit. Bakit pa? Para saan pa? Sinabi niyo na sa akin noon, di ba? Isang pagkakamali lang ang lahat. Isang kalasingan. Bakit kailangan niyo pa akong hanapin? Ang mga luha ni Clara ay nagsisimulang mamuo. I was wrong, Clara. I was a coward. Natatakot ako na harapin ang nararamdaman ko dahil sa pressure ng tatay ko at ng kumpanya. Pero nang mawala ka, na-realize ko, wala nang saysay lahat ng yaman ko kung wala ka sa tabi ko. I broke off the engagement with Genevieve. I left everything in London just to find you. Pagsasumamo ni Julian. Napatigil si Clara. Binasag niyo ang engagement? Yes, dahil ikaw ang mahal ko, Clara. Hindi ang kumpanya, hindi ang pera, kundi ikaw. Sa sandaling yon, dahan-dahang lumabas si Clara mula sa likod ng kanyang tindahan. Nang makita ni Julian ang lumalaking tiyan ng dalaga, tila napatigil ang mundo nito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang kamay, dahan-dahan tong inabot para haplusin ang tiyan ni Clara. Clara, is this mine? Tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at ng pag-asa. Tumango si Clara habang umiiyak. Opo, ito ang bunga ng gabing sinabi ninyong isang pagkakamali lamang. Napaluhod si Julian sa harap ni Clara. Niyakap ang kanyang binti habang ang kanyang mukha ay nakasandal sa tiyan ng dalaga. Patawarin mo ako, Clara. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na nidulot ko sa inyo ng anak natin. Hindi ko na kayo iiwan, pangako. Ang mga tao sa barangay ay nanonood sa kakaibang tagpong iyon. Isang bilyonaryong nakaluhod sa harap ng isang simpleng babae. Ngunit para kay Clara lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang takot ay tila naglaho sa init ng yakap ni Julian. Ang pangarap niyang akalang gumuho na ay muling nabuhay, hindi sa itaas ng isang penthouse kundi sa ilalim ng asul na langit ng kanyang sariling bayan. Julian, mahinang tawag ni Clara. Inangat ni Julian ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. I'm staying, Clara. Magpapatayo ko ng bahay dito o kaya isasama ko kayo sa Maynila. Kahit saan basta't magkakasama tayong tatlo. I will spend the rest of my life making it up to you. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dulo ng dagat, ang dalawang kaluluwang pinaglayo ng tadhana at pagkakamali ay muling nagtagpo. Sa pagkakataong to, hindi na bilang isang bilyonaryo at janitress, kundi bilang isang ama't ina na handang harapin ang anumang pagsubok para sa kanilang munting pamilya.
Ang kwento ni Clara na nagsimula sa isang mapait na panlilinlang ay nagtapos sa isang matamis na pag-asa na kailanman ay hindi niya nabibitawan. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero ni na Clara ay tila musika na sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Sa loob ng maliit at payak nilang sala, hindi may kakailang kakaibang presensya ng isang Julian Thorne. Ang lalaking dati tinitingala niya sa 80th floor ng isang marangyang gusali sa Dubai. Ngayon ay naririto, nakaupo sa isang silyang kawayan, pilit pinagkakasya ang kanyang matikas sa tindig sa maliit nilang tahanan. Ngunit hindi malungkot ang gabing to, sa halip, puno ito ng isang uri ng init na hindi kayang ibigay ng kahit anong central heating system sa ibang bansa. Ito ang init ng pag-asa. Julian, seryoso ka ba talaga? Tanong ni Clara habang inilalapag ang isang baso ng sariwang buko juice sa harap ng bilyonaryo. Baka mamaya pagising mo, mamiss mong aircon, ang butler mo, at ang mga mamahaling steak sa Dubai. Bahagyang natawa si Julian. Isang tunog na malutong at tila nagpapagaan sa mabigat na atmosfera ng nakaraan. Hinawakan niyang kamay ni Clara. Ang kamay na dati puro kalyo sa paglilinis pero ngayon puno ng kalinga para sa kanilang dinadala. Clara, nakikita mo ba itong suot ko? Turo ni Julian sa kanyang simpleng cotton shirt na bahagyang may bahid ng putik dahil sa pagtulong niya kay Justin na mag-ayos ng bakod kanina. Mas komportable ako rito kaysa sa kahit anong suit na nagkakahalaga ng libo-libong dolyar. Dahil dito hindi ko kailangan na maging CEO. Dito kailangan ko lang maging Julian. Ang lalaking gagawin ng lahat para sa iyo. Dahan-dahang lumapit si Julian at lumuhod sa harap ni Clara. Hindi itong luhod ng pagmamakaawa na puno ng pait, kundi luhod ng isang haring natagpuan na ang kanyang tunay na kaharian. Pinatong niya ang kanyang tenga sa tiyan ni Clara at pumikit ng mariin. Hi, little one. Bulong ni Julian sa sinapupunan ng dalaga. Daddy is here now. I'm sorry I was late but I promise, hindi na ako aalis. Palalakihin kita sa ilalim ng araw, hindi sa loob ng malamig na opisina. Tuturuan kitang mga isda, magtanim at higit sa lahat, tuturuan kitang rumispeto sa lahat ng tao, anuman ang katayuan nila. Naramdaman ni Clara ang malakas na sipa ng sanggol na tila ba sumasagot sa tinig ng kanyang ama. Napaluha si Clara pero sa pagkakataong to, ang mga luha ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na katuwaan. Lumabas si Aling Rosa mula sa kusina, may dalang platito ng mainit na suman. Napahinto ang matanda na makita ang eksena, napangiti siya ng palihim. O Julian, kumain ka muna. Baka di ka sanay sa pagkain namin pero yan ang pinakamasarap na suman sa buong Batangas. Salamat po, Nay, sagot ni Julian. Ang salitang Nay ay lumabas na napaka-natural sa kanyang bibig, dahilan para magkatinginan si Clara at ang kanyang ina. Nang gabing yon matapos ang hapunan na puno ng tawanan at kwentuhan tungkol sa kabataan ni Julian na hindi alam ng publiko, lumabas ang dalawa sa maliit na beranda. Ang langit ay malinis, puno ng mga bituin na tila mga diamanteng sinabog sa itim na pelos. Alam mo, Julian, panimula ni Clara habang nakasandal sa balikat ng lalaki. Nung nasa Dubai ako, tinitingnan ko ang mga bituin mula sa bintana ng penthouse mo. Akala ko napakalapit ko na sa kanila dahil nasa 80th floor ako, pero mali pala ako. Mas malapit pala ang mga bituin dito sa atin kung saan ramdam ko ang lupa sa paa ko at ang tibok ng puso mo sa tabi ko. Hinalika ni Julian ang tuktok ng ulo ni Clara. I sold my main shares in Aurelius, Clara. I'm starting a foundation for OFWs who were maltreated and deceived by agencies. Gusto kong gamitin ang yaman ko para wala nang ibang Clarang maloko at masaktan. Talaga? Gulat na tanong ni Clara. Yes, at gusto ko. Ikaw ang magpatakbo nito sa Pilipinas. Ikaw ang magiging boses nila. Hindi na bilang janitress, kundi bilang ang babaeng nagturo sa isang bilyonaryo kung anong tunay na kahulugan ng halaga ng tao. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa ilalim ng mga bituing saksi sa kanilang muling pagsasama, naramdaman ni Clara na sa wakas ang lahat ng kanyang sakripisyo nagkaroon na ng saysay. Ang pait ng kahapon natunaw na sa tamis ng kasalukuyan. Wala na ang takot, wala na ang pangungulila. Mahal na mahal kita, Clara, bulong ni Julian. Mahal din kita, Julian, higit pa sa iniisip mo, sagot ni Clara. Sa loob ng isang pribadong silid sa isang malaking ospital sa Batangas, ang bango ng mga sariwang bulaklak at amoy ng bagong silang na sanggol ang namamayani.
Pawis na pawis man at pagod mula sa mahabang oras ng paglilabor, isang napakagandang ngiti ang nakapinta sa mga labi ni Clara, habang kargang isang napakagwapong sanggol na lalaki. Ang batang tatawaging Alexander Thorne, nahango sa pangalan ng ama ni Julian. Sa tabi niya, hindi mapakali si Julian. Ang kanyang mga mata tila kumikinang sa luha habang nakatitig sa kanyang mag-ina. Ang bilyonaryong dati tanging mga graphs at stocks lang ang tinitingnan. Ngayon, tila natutunaw ang puso sa isang maliit na nilalang na humahawak sa kanyang daliri. He's perfect, Clara. He looks exactly like you. Bulong ni Julian sabay halik sa noo ng kanyang asawa. Mas kamukha mo kaya ang ilong, biro ni Clara kahit nabakas pang pagod sa kanyang boses. Makalipas ang ilang linggo, nakauwi na sila sa maliit na bahay ni na Clara sa San Roque. Masaya ang lahat pero ramdam ni Clara, tila may pinaplano si Julian dahil panay ang tingin nito sa kanyang relo at panay ang sulyap sa labas ng kalsada. Maya-maya, isang mahabang convoy ng mga itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Mula sa pinakaunang sasakyan, buwaba ang isang matandang lalaki na may napakatikas sa tindig, si Mr. Richard Thorne, ang kinatatakutang ama ni Julian. Napatayo si Aling Rosa, habang si Clara naman ay kinabahan at agad naniyakap ang kanyang anak. Akala niya kukunin nito ang bata o kaya lalaitin silang muli. Ngunit laking gulat ng lahat ng lumakad ng matanda patungo sa kanila. Hindi lahat bitbit ang galit, kundi isang malambot na ekspresyon sa mukha. So, this is the woman who made my son give up the empire, ani Richard habang tinitingnan si Clara. Ngunit bago pa man makasagot si Clara, yumuko ang matanda, tumingin sa sanggol. And this is my grandson. He has the torn eyes. Dahan-dahan, kinuha ni Richard ng isang envelope mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa. Julian told me everything. At first, I was furious, but then I realized, in all my years of building wealth, I never saw my son as happy as he is now. Money can build towers, but it cannot build a home like this. Pinuksan ni Julian ang envelope. Nanlaki ang mata ni Clara na makita ang nilalaman. Ito ay isang titulo ng lupa at ng bahay, pero hindi lang to basta bahay. Ito ay isang malawak na estate sa gitna ng isang malaking farm sa Batangas na may modernong disenyo pero puno ng mga puno't halaman, sapat para sa isang pamilyang gustong mamuhay ng payapa. That's for you and the baby, dagdag ni Richard. At ito naman, inabot niya isa pang dokumento. Isang trust fund para kay Alexander, $10 million to start with for his education and future, plus a check for 100 million pesos for your foundation, Clara. My son said you wanted to help other OFWs. I want to be part of that. Napatulala si Clara. Di niya akalain ng ama ni Julian na naisip niyang magiging kontrabida sa kanilang buhay ay siya pang magbibigay ng basbas sa kanilang pamilya. Dad, you don't have to do this, sabi ni Julian, sabay yakap sa kanyang ama. I have enough money, Julian. What I don't have is a family who actually likes me. Consider this my entrance fee to your new life, birong sabi ni Richard, na ikinatawa naman ng lahat. Sa sumunod na araw, lumipat na sila sa kanilang bagong tahanan. Ang mansyon na papalibutan ng mga taniman ng kape at mga bulaklak. Meron ding malawak na playground para sa paglaki ng kanilang anak. Sa gitna ng kanilang bagong hardin, habang nakaupo sila sa isang swing at pinapanood ang paglubog ng araw, sinandal ni Clara ang kanyang ulo sa balikat ni Julian. Ang pait ng pagiging janitress sa Dubai. Ang sakit ng pagkakakilanlan ng agency at ang takot ng pagiging maging isang ina na tila naglaho na parang bula. Sino mag-aakala, no? Mahinang sabi ni Clara. Nang isang tagalinis ng penthouse mo, siya palang magiging reyna ng buhay mo? Hinalik ka ni Julian ang kamay ni Clara. Hindi ka lang reyna, Clara. Ikaw ang nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon nakatira pa rin ako sa isang malamig na gusali. Mayaman nga pero patay naman ang puso. Tumingin sila sa kanilang anak na payapang natutulog sa loob ng stroller sa tabi nila. Wala nang kaba, wala nang luha. Sa ilalim ng asul na langit ng kanilang sariling bayan, nahanap ni Clara ang kanyang tunay na penthouse. Isang buhay na puno ng pagmamahal, katapatan, at isang pamilyang kailanman ay hindi na mabubuwag ng kahit anong bagyo. Dito na nagtatapos ang kwento ni Lara at Julian. Isang paalala na ang tadhana ay marunong ng maglaro, pero ang tunay na pag-ibig ang laging nananalo sa huli.
Wakas,